Ako si Daniela Sofia Garcia, 22, Poblacion Pandi. Sa Kyrie Maverick yung panganay ko, tapos yung bunso, Aliyah. Babae at saka lalaki. Yung bunso ko, siya nauna kasi noong 2022, November 18. 28, November 8, 28, 2022. Tapos yung panganay ko, nitong July 17. Yung panganay ko, tawag dito, dengue, bali pangalawang dengue na niya. Na-hospital na siya nung March, tapos pneumonia, tsaka dengue. Tapos, di napagaling naman ng doktor. Sa sa Mateo. Tapos, nung pagdating ng July, bumalik ulit yung yung dengue. Kaso, yung dengue pala, parang madaming klase. Parang cancer din, may stage 1, 2, ganun. Tapos yung umano sa kanya, yung dumapo sa kanya, severe agad, stage 4. Totoo pala yung parang balisa. Iba na siya, parang hindi siya, parang nagising siya, kunyari, kaninang 4 a.m., gising siya. Dinayaan ko lang maghapon, gising siya. Kala ko kasi parang normal lang. Pero kung isipin mo, parang sa kagayan natin, pag gumising ka ng 4, di ba? Mga 10, inaantok ka na, ganyan. Tapos hanggang 11, hindi siya natutulog, 11 ng gabi. So, parang napakatagal ng, tagal ng gising. Tapos pabalik-balik ako sa nurse station, sabi ko, parang kakong di normal yung anak ko. Tapos mga nakalimang balik ako, hindi nila ako pinapakinggan. Kasi nga, iba na yung itsura niya, iba na yung galaw niya. Parang nagsisisyo siya na parang pitlag siya ng pitlag, ganon. Tapos, di balisa na siya. Basta ikot lang siya na ikot. Tapos dumating na nung gabi, mga 9 na tinatanggalan niya yung dextrose niya. Una, yung niyakap namin yung kamay niya, niyakap ko kasi nga, tinatanggal niya. Yung asawa ko na yung pinatabi ko sa kanya. Kasi nga, antok na ako kasi nga kakapasok na namin sa ospital. Sabi ko, ikaw na ako magbantay. Kasi para lalaki para medyo malakas yung yakap niya. Hindi pa rin. Tapos tinali namin yung kamay niya para hindi tanggalin. Natanggal pa rin niya. Pinapunta ko ulit yung nurse. Pinabalot ko naman ng tape, natanggal pa rin niya. Parang totoo pala yung inaano ng mga matatanda ng balisa. Pag bumamatay ka na parang gano'n. Wala pa kami isang araw, tapos gano'n. Hindi namin alam na severe nga yung dengue, tapos hindi din naman in-explain ng doktor. Pag mother ka na, alam mo yung itsura ng anak mo. Pag, kunyari, hindi pa niya sinasabi sa yung kailangan niya, pag nanay ka, tignan pa lang yung anak mo, alam mo na yung kailangan niya. Tapos, sabi niya, mami, may dumi ako. Sabi ko sa asawa ko, check mo kung pang wipes o huhugasan. Kasi minsan madami siyang dumumi. Tapos sabi ng asawa ko, pang hugas kasi hindi kaya ng wipes. Gusto ko nga sanang i-wipes na lang para hindi na siya tumayo. Ang dami. Black na talaga yung dumi niya. Yung pala, pagka-black, delikado na kasi mga laman loob niya, parang dumudugo na lahat. Yun yung nadumi niya. Di tinayo namin siya, tapos parang tumingin lang siya sa amin. Sabi ko, bakit kaya ako ganyan? Tapos sabi ng asawa ko, nanlalata lang yan, inaanto. Kasi parang nanigas na siya Pero nakakalakad siya. Tapos, pero wala nang laban yung buong katawan niya. Giga, sabi ko, hindi normal to. Kasi parang nabanlag yung mata niya. Hindi naman siya banlag. Tsaka lang sa pinuntahan ng nurse. Sabi ko, hindi na okay yung anak ko. Pero alam ko na wala na siya. Kasi nanigas na siya Parang iba na yung itsura ng katawan niya. Kaya kasi yung asawa ko lumalaban pa na. Sabi niya, hindi, yan. Buhay pa yan, kaya pa yan. Tapos yung dumating na nga sa na hindi na siya makahinga. Parang hinga niya, gano'n na lang. Wala nang laban yung mga paa niya, ganyan. Hindi ko siya tinitignan. Nasa labas ako ng kwarto. Kasi nga, grabe na yung pump na ginagawa. Tapos pinapili na kami na kung tutubuhan or hindi. Sabi ko, ayoko. Kasi kawawa pagka tinubuhan. Di ba nga yung mga matatanda, may mga edad na tinubuhan, hirap na. Paano pa yung limang tao? Di ba gaganunin siya sa Sabi ko, nahihirapan lang ako siya pagka pinatubuhan. Pero yung asawa ko, siguro magkaiba kami ng pares kami magulang pero magkaiba kami siguro ng pananaw. Siya gusto niyang ilaban. Ako naman, ayoko na siyang pahirapan. Hanggang sa pinatubuhan, wala pa rin nangyayari. Parang lutang na ako na parang di na ako makapag-isip. Ito pala yun, di ba parang nanonood ka sa movie na parang pag nando ka na sa punto na yun, parang
parang wala kang maririnig. Totoo pala yun, tas hindi ko nga siya sinisilip kasi hindi ko kaya. Tas may bintana lang dun na maliit. Parang, hindi na malaking bintana pero may uwang siya na maliit. Hindi ko lang siya sinilip. Tas nakita ko parang lubog na yung dibdib niya. Kasi nga yung kagaya ng mga hindi ko kasi na-expect na mangyayari siya. Kasi napapanood mo lang. Kasi parang ginawa mo naman lahat, di ba? Hindi mo naman nilagay sa pangit na ospital. Parang ginawa mo naman yung best mo. Kaso ganun pa rin yung nangyari. Yung isa, kasi di ba pangalawa na siya. So hindi ko siya na-expect na maselan yung pagbubuntis ko. Parang nagmumotor pa ako, ganyan, maangas ako sa motor, ganyan. Kasi nga, hindi ko siya na-expect na maselan. Kasi nga yung una ko naman, di naman ako nagselan. So yung dumating na laging sumasakit yung ano ko, yung puson ko, yung tiyan ko. Sabi ko sa doktor, may mga lumabas sa akin na kulay dilaw. Yun pala, sabi ng mga matatanda, parang naghahawan, hinahawan na yung tiyan mo. Kaya parang may lumalabas na sa'yo na mga dilaw. Tapos, bawal talaga ako kumilos, bawal ako mag-CR. Kailangan bed rest lang talaga. Hanggang yun, so nakunan na ako. Kasi konting lakad ko lang, mga 2 step lang. Hindi talaga siya pwede. Kaya ang bilis lang din yung pangyayari. 12 ko siya pinanganak ng madaling araw. Tapos, namatay din siya ng 12. Ang pinagdadaanan namin, mahirap talaga, as in. Tapos, nung una, hindi ko rin talaga siya alam kung paano ko siya i-handle. Kasi parang, ang bata ko pa. Parang, alam mo yun, siyempre nung bata ka, parang nung mga 7 ka, 10 ka, parang hindi mo naman maiisip na ganito kabigat yung buhay. Na parang never ko naman na-imagine na pag edad ko ng 20, parang, di ba parang di mo naman malalaman yung mangyayari sa'yo. Nahirapan ako kasi parang naawa ko yung batang ikaw. Parang di naman ganito yung buhay na, alam mo kasi di ba nung bata ka nakausap mo yung sarili mo. Parang gusto mo magandang future, masaya. Tapos, ganun yung nangyari. Tapos hindi ko rin alam kung paano ko siya kinakaya kasi nga, dalawa eh. Parang, para sa akin kasi iba-iba yung pagmamahal eh. Iba yung pagmamahal mo sa magulang, sa anak. Maintindihan mo siya pag naging ina ka na. Tapos, parang tingin mo dati sa nanay mo, ang OA. Pero pag naging ina ka na, ganun talaga yung, ma-experience mo. Tapos, nahihirapan ako kasi, yung asawa ko parang lagi niyang inaano na magpakamatay, ganyan, na-stress siya. Tapos parang wala na akong time na malungkot kasi paano pa pag nag-open pa ako sa kanya. Tapos siya kasi, pag may problema siya, ayaw niya nung may kausap. Parang sabi ko, ganun pala yung tao, no? Iba-iba talaga. Kasi ako pag may problema ko, hindi ko siya kaya mag-isa. Gusto ko may kausap ako, ganyan. Eh siya, gusto niya siya lang mag-isa. Siyempre, siguro, iba-iba talaga tayo ng lakas. Hindi siguro kayang dalin. Gusto niya mag-amana, gusto niya mag-swimming. Tapos mami siya ng mami. Tinawag niya ako ng mami, ganyan. Tapos ang dami namin plano. Minsan kasi, kunyari, gusto niya mag-amana. Kahit silang dalawa lang ng daddy niya, nag-swimming yan. Kasi hindi ako mahilig mag-swimming. Sila kasi dalawa mahilig mag-swimming. Tapos siguro yun lang yung pinaka hindi ko pinagsisihan, yung wala kaming hindi binigay. Kumbaga, lahat ng klase pag pupunta kami ng palengke, parang wala na siyang mapili ng laruan. Kasi lahat napakadami ng laruan. Nung namatay na ako ng bunso, isang taon talaga akong dinagdasal. Parang paggabi kasi parang may bumubulong sa'yo, magdasal ka. Kinilalabanan ko kasi hindi talaga ako nagdarasal. Isang taon di ako nagdarasal. Parang galit ako sa kanya. So parang, ang dami namang dyan na parang bakit ako pa, bakit yung alaga pa, ganun. Tapos hanggang bumalik, di ko alam kung paano ko siya nabalik agad. Siguro nung time na nag-Facebook na ako na nakikita ko yung mga pulube, ganyan na parang sila lumalaban sila eh. Parang yun lang yung tulugan nila, yung labas. Tapos ako, kumbaga, may mais akong tulugan, ganyan. Kaya thankful pa rin ako kahit ganyan mangyari. Kaya may problema ako ngayon. Parang inaano ko pa rin, papasalamat pa rin ako sa buhay. Yung pagising mo lang sa umaga,
magte-thank you ka, yun yung pinakamahalaga. Kasi yung iba matulog lang, gigising, 'di ba, hindi na nagigising. Pero ako, okey naman yung buhay namin, gano'n. Kapag malungkot ako, gusto ko yung may kausap. Tas ang dalas namin umalis ngayon ang gusto ko kasi maglibang. Dun kami nami-misinterpret ng tao na, ay wala pang 40 days ganyan na, nagpapakasaya na parang wala naman kayong alam sa sa sitwasyon ganyan. Kaya ginagawa ko parang minsan ti-TikTok ako ganyan, minsan umaalis kami. Parang yung mga tao siyempre husgahan ka na, kamamatay lang ng anak mo, umiinom ka na, gumagala ka na. Dun kami nahihirapan mag-asawa, pero minsan hindi ko na lang pinapansin kasi hindi ko naman alam kung ano yung meron, eh. Akala kasi nila yung daddy niya, kasi siya talaga yung hirap. Kasi ako kinakaya ko kasi parang 'pag nagdarasal ka kasi hindi mo maaano na nahihirapan ka. Pagka nagdarasal ka parang ang luwag, parang hindi ka nakakaramdam ng bigat, gano'n. Yun ang sabihin ko sa kanila.